Hello, what's up? This is Cotman back again for another video. This time, pag-uusapan lang po natin is basic comparison lang po. Okay? So, may nag-request lang and actually available naman sa akin yung mga units and may nagpahiram naman sa akin ng Hot 40i. So, yes, ito na po yon. Mabilis lang po ito. I try mabilis. I know, wala naman ako talagang video dito na mabilis but I'll try my best to simplify this comparison. Actually, may natuklasan ako na differences. Kahit na parang identical lang sila. Abangan yung differences na yon at yun talaga magiging definition nyo kung sino talaga o alin talaga dito ang gusto nyong bilhin at mas sulit sa pera nyo. Yes. Kahit comparison po ito, tinry ko pa rin na gawing detalyadong review ito. Okay? So, kung interesado ka na, let's start. So, yun. Sa isang linggo or more than 1 week niya ito sa akin. So, may mga natuklasan ako na hindi ko akalain na meron palang differences talaga silang dalawa. Akala ko talaga, identical lang sila all over the place from step 1 to step 10. So, unang-una, sa mga talagang gusto nyo malaman muna agad. Price. ITEL P55 is worth 4,999 and Infinix Hot 40i is 6,499. Both 256GB variant. And then, we'll go sa kanyang specs. Sa specs, very identical din po sila actually. They are both running Android 13, yes. And pareho din po silang chipset na Unisoc T606. That's 12nm na up to 1.6 GHz lang na clock speed. To tell you the truth, medyo namang kahit napakababa po ng kanilang clock speed, optimize ang nilagay dito na software or Android version. Doon mo talaga makikita yung differences ng optimized na software at hindi. So yun, pareho sila of course ng GPU, Mali G57 MP1 and pareho po silang 8GB, 256GB storage. Meron din pong variant na 8GB, 128GB pero both 256GB storage po ito. And ang storage po nila is UFS 2.0 and UFS 2.0 din sa ITEL. And pwede nyo na pong i-pause itong video kung gusto nyo pang basahin pero ako tutuloy na po ako sa detalyadong review. Now, okay? So, just for reference, pagka nakita nyo po yung violet or pink na kulay, that's ITEL. And pag blue, that's Infinix Hot 40i. Okay? So, para malinaw lang and para madali nyo na masundan. So, punta pa tayo sa another similar sila or parang semi-identical sila sa design. So, kung mapapansin nyo po, pareho din talaga pagdating sa camera module. Siguro, konting differences lang. Like, dito kasi may parang paligid na details, maliliit na details sa bilog, sa paligid ng camera. And then this one, parang basic lang, simplified lang. Sa taas, parehong walang nakalagay. Dito sa kanan, nandito ang volume rocker din. And then, power button, which serves as both parehong fingerprint sensor. Okay? Sa kaliwa, nandito naman yung both din, pareho na SIM tray. So, kung mapapansin nyo, yan, papakita ko sa inyo sa screen, is pareho po silang tumatanggap ng dalawang SIM card plus micro SD card na dedicated slot. Meron po sila both. So, kung usapang design lang din naman, kung yun lang ang concern nyo, talagang halos pareho lang sila. And of course, sa baba, kung hindi ko pa naipakita, yes, merong headphone jack, pareho din ng placement ng microphone, ng USB Type-C and the main microphone. Alright, so yun. Yun yung mga similarities nila. Tapos, konting similarities pa, mamaya makikita nyo yung differences talaga. Sa similarities pa, sa display naman. Both have 6.6-inch IPS LCD with 90Hz screen refresh rate. Ayun, parehong 90Hz. Kita nyo? Yun, 90Hz screen refresh rate. Pareho po silang 90Hz and pareho din po silang 720p lang ang screen resolution. Okay? And both din sila na 200Hz touch sampling rate. Okay? Kung mapapansin nyo, yan, sa touch sampling rate, kung mapapansin nyo rin yung screen, yan, gusto ko ititigan nyo lang maigi yung screen, is medyo yellowish po si Infinix ng konti. For some reason, I don't know why, pero yeah, medyo mas gusto ko ng konti yung screen ni ITEL P55 4G kasi mas klaro, mas malapit sa bluish tint siguro. I don't know. Basta yellowish masyado or hindi naman. Basta may pagka-yellowish, mapapansin nyo dito sa kay Infinix talaga na display. But I guess that's nitpicking. Pwede namang deadmahin na lang yan kung hindi nyo naman issue sa inyo yung medyo slight yellowish lang na tint. Okay? Again, you can ignore that. Pero kailangan ko lang banggitin. Also, napansin ko sa brightness nila, si Infinix merong 480 nits and si ITEL is I believe nasa 500 at least ito na nits. That's brightness. So, kung gagamitin sila sa tanghaling tapat, mas viewable sa akin or mas malinaw sa akin ang screen ni ITEL. Yan, pakikita nyo naman dyan sa sample, mas malinaw talaga sa tanghaling tapat yung kay ITEL P55 4G. Slight difference lang pero I believe malaki po ang factor niyan pagdating sa mga tropa nating mga riders na gumagamit ng smartphone sa tanghaling tapat. Okay? Now, both of them supports 5 multi-touch. Sabay-sabay
That means 5 daliri kapag nag-game kayo, pwede po. Supported po na both smartphone na to. And pareho din po silang Widevine Level 3. That's 480p or standard definition na video resolution sa Netflix at other video streaming apps na nagre-require ng Widevine Level 1 or Level 2, Level 3, something like that. Basta yun, hanggang 480p lang po yung video resolution na pwede nyo i-stream maximum, okay? Standard definition. Pero siyempre sa YouTube, 720p and even actually 1080p pa. Pero siyempre, kahit 1080p pa yung ilagay nyo na video resolution sa YouTube, ang napapanood nyo pa rin is 720p. So basically, that's useless. Kasi 720p lang din naman ang makikita nyo rito sa screens nila. Alright? Another similarity na meron sila is sa camera. Both have 50 megapixel main camera. Yes, 50 megapixel pareho lang din and parehong may 2 megapixel dyan na alam na natin na hindi naman masyado ginagamit. So, focus tayo sa 50 megapixel and then pareho din pong 8 megapixel yung front camera nila. And pagdating sa result, halos hindi rin sila nagkakalayo. Both are very usable sa social media. May konting boost lang ng kulay, may konting saturation ika nga, and in fairness, kaya din naman nilang i-differentiate yung foreground and background with decent lang not really impressive na dynamic range. So basically, these are all good. Again, for its price, solid na po ito. Now, pagdating naman sa video recording, pareho nilang supported ang 1080p at 30 fps maximum na po yun, both front and back na po. Hello, what's up? This is Scott back again for another video. So, tinatest ko lang yung front camera. This is 8 megapixel 1080p at 30 fps. This is, by the way, is the Infinix po ito. Okay? So, kamusta naman yung audio? Ngayon, lipat naman tayo sa ITEL. Hello, what's up? This is Scott back again for another video. This is 1080p front camera, 8 megapixel. And of course, kamusta yung audio? Kamusta yung quality? Para mas gusto ko yung ano nito. Mas gusto ko yung liwanag nito. Tsaka mas... Although, yeah, may noise ng konti kasi nga, ano lang yung bumbilya yung ilaw, isa lang is, parang mas, ano lang ito ng konti. I don't know, mas malapit ako dito sa katotohanan, I believe, compared dun sa isa na medyo dark and masyado mas maano yung noise. I don't know, for some reason, mas gusto ko lang to sa paningin ko. Yeah, what do you think? Hello, what's up? This is Goldman back again for another video. So, ito po yung kanyang rear camera. Of course, wala ng OIS, CIS, so hindi natin i-test yung stabilization ng camera nila. But, looking at this, para mas malinaw itong, konti lang, para mas maliwanag itong si ITEL ng bahagya lang. Yeah, and medyo dark lang ng konti rito kay Infinix. And siguro, konting pantay ng konti. Halos same lang sila, hindi naman sila masyadong nagkakalayo. Napansin ko lang dito kay ITEL is, meron siyang autofocus sa screen na nakikita ako. So, naghahanap talaga siya ng focusan. Unlike kay Infinix, wala pong ganon. Or at least wala sa settings niya ako nakita. Up and down. So, halos pareho lang din naman. Konti lang difference talaga nilang dalawa. Kamusta naman po yung microphone? And yes, pareho silang hindi supported ang EIS or any stabilization na para sa camera. So, basically, that's, I believe, okay na rin. Huwag na po kayo mag-expect ng engranding camera features dito. Again, they are both usable pagdating sa camera. Acceptable na rin naman. Now, lipat na tayo sa performance, which, eto na yung sinasabi ko sa inyo na nagulat ako na ang laki ng difference nilang dalawa. Remember, remind ko lang kayo ha, pareho po silang Android 13 na merong Unisoc T606. Pero bakit ganito ang score? So, unang differences sa Antutu. Lipat tayo sa Antutu. So, kung mapapansin nyo, konting difference lang to. Ito, konti pa lang to. Pwede pa tong i-deadbahin kasi hindi naman ito ganun ka laking difference sa score. Si Infinix, 265,000. Si ITEL, 263,000. Again, pwedeng ignorin yan kasi napakaliit na po ng difference sa score nila. And pag tinignan natin yung kanilang score dito, medyo mapapansin nyo kung bakit mas mataas si Infinix at kung saan mas mataas si Infinix. So, mas mataas lang si Infinix actually sa kanyang memory. Okay? Pero napakaliit lang nun. And sa UX niya, again, napakaliit lang. Pero kung titingnan natin yung CPU and GPU, makikita natin na mas malakas pala ang CPU ni ITEL. Konti. And again, so sobrang liit niyan, pwede nang ignore yan. Pwede nang actually wag nang pansinin. But this time, papansinin natin muna ng konti kasi mamaya makikita nyo why. Sa GPU, 23,000, 1,000 lang difference. Again, very negligible pero mamaya may makikita kayo na kakaibang twist. So yun na po yung Antutu score nila. No? Lipat na tayo ngayon sa gaming. Ito po ang translation niya sa gaming. Sa Call of Duty Mobile ng ITEL P55,
nakaset po siya sa medium graphics and high FPS. ITEL P55 po ito stable po siya at 48 to 60 FPS. 48 to 60 FPS si ITEL P55 sa Call of Duty Mobile. At ang temperature, 39 degrees Celsius. Ngayon, tandaan nyo yung result kay ITEL Kay Infinix Hot 40i, Call of Duty Mobile, parehong pinatakbo sa medium graphics and high FPS, nagfa-fluctuate si Infinix Hot 40i from 25 to 50 FPS. Ang baba po ng fluctuation differences nila. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung actual na tacos stat result. Siyempre, hindi pwedeng huhula natin. May numbers talaga tayo rito. Okay, so just to prove you, ito po ang nakita nating record. Okay, sa Call of Duty Mobile, yan po yung difference nila. Call of Duty Mobile, mas mahaba pa nga po ang laro nito, ito ay 17 minutes pala. And then this one naman is 12 minutes lang sa Infinix. Pero looking at their scores, makikita nyo yung average FPS ni ITEL is 49 FPS. Samantalang si Infinix, average FPS ay 27 FPS. Pero in fairness, pareho sila ng thermal, but performance, kitang-kita nyo naman. And dito, halos, yes, may fluctuation, pero hindi ganun kalalim yung dip. Pero kay Infinix, tingnan nyo naman yung dip, yung dive talaga pababa. Talagang bumabagsak yung performance ni Infinix Hot 40i. Okay, that's actual test po And then, lipat naman tayo sa Mobile Legends. Dito, medyo umarangkada ng konti si Infinix. Sa ITEL, nakaset po siya sa high FPS and ultra graphics lang. Again, high FPS, ultra graphics lang. Pero, yung high FPS na yon, stable po siya around 50 to 60 FPS and 42 degrees Celsius. Okay? Take note, ITEL 50 to 60 FPS, 42 degrees Celsius kasi high FPS lang. Lipat tayo ngayon kay Infinix. Kay Infinix po, supported niya hanggang super FPS. Yes, matutuwa kayo, pero ito po ang naging score naman niya. Kahit naka-super FPS siya, nagfa-fluctuate lang yung performance niya from 40 to 90 FPS. Again, si ITEL, 50 to 60 FPS. Pero si Infinix, 40 to 90 FPS. So, titingnan natin yung mismong actual na laro. So, as you can see, mas mataas ang average FPS ni Infinix. Kasi, nakakascore siya hanggang 90 FPS kahit paano. Nakaka-akyat siya. Pansin nyo, may mga akyat siya kasi. So, doon, makikita natin yung difference. Kung bakit nakakuha si Infinix na mas mataas na average FPS. Pero kung titingnan mo yung stability, grabe yung sayaw. Pero yung stability ni ITEL, tingnan nyo naman ang konti ng mga dive at ang bababaw pa ng mga dives niya. Tingnan nyo, difference yung stability ng dalawa. Yes, so, kahit na kayang umabot ng 90 FPS ni Hot 40i, pero in terms of stability, mas pipiliin ko to si ITEL. Yeah, kahit hanggang 60 FPS lang siya, at least 50 to 60 FPS lang yung differences or naglalaro yung kanyang performance. But this one, bumaba pa siya hanggang 40 pa nga. And pagdating sa temperature, pareho pa rin silang 42 degrees Celsius. So, pagdating sa thermal, halos pareho lang. Ngayon, lipat naman tayo sa Farlight. Dito, magkakatalo yan. Si ITEL po, nakaset sa Smooth and Extreme FPS. Okay? Actually, pareho ko silang sinet sa Smooth and Extreme FPS. Pero si ITEL po, nag-fluctuate lang siya around 60 to 90 FPS. Take note, 60 to 90 FPS and thermal 40 degrees Celsius lang. Pero kay Infinix, again, parehong Smooth and Extreme FPS, nag-fluctuate po siya hanggang 50 pa nga, 50 to 90 FPS. So, kay ITEL, again, kung di nyo na-pick up, 60 to 90 FPS. Kay Infinix, 50 to 90 FPS. Temperature ni Infinix, 43 degrees Celsius. Dito, bumigay na talaga si Infinix ng tuluyan. Talagang naiwan na siya pagdating sa thermal ni ITEL. So, papakita ko naman sa inyo yan. Halos pareho lang, 20 minutes, 24 and 22 minutes. Pakita ko sa inyo. Ayan. So, pareho sila ng average, 62 FPS, Pero makikita mo, mas malalalim ng bahagya yung dive ni Infinix compare kay ITEL. Yes. And of course, sa thermal, like I said, si ITEL, 40 degrees Celsius lang. Si Infinix, 43 degrees Celsius umabot. Okay? Now, eto pa. Hindi ko pa to ginagawa before kasi di naman ako nagko-comparison before masyado. Pero this one, tinry ko. Sino ang mas magaling sa kanila sa RAM management? So, ayan, papakita ko sa inyo sa screen. So, nag-open ako, exact same po na mga apps sa recent niya. Okay? Yan, nakikita nyo. And then, after kong binuksan sila, isa-isa, tinry ko silang i-open ulit from start hanggang sa pinakauna kong in-open and then hanggang sa pinakadulo. As you can see, si ITEL po is lahat po na-maintain niya yung mga apps
na naka-open sa background. Hindi po nagre-reload. Pero kay Infinix, halos 80 to 90% ng mga inopen natin na mga apps sa background, tapos ino-open na natin ngayon, lahat po nag-reload. So, kung 2,000, mas maganda po ang RAM management ni ITEL P55 4G. Ayan po, actual po yan na nakikita nyo. Hindi po kayo niloloko dyan. Actual po yan na test. So nakikita nyo, mas maganda ang RAM management ni ITEL P55 4G. Very good kay ITEL pagdating sa part na yan. So, I can say na pagdating sa performance, doon na talaga sila nagkahiwalay ng landas. ITEL P55 takes the cake. Yes. Okay? Yun lang actually. And then the rest, papakita ko na lang sa inyo. Sa audio, pareho din naman po sila actually single speaker. Yes. Pero kung ma-justify ng microphone ko sana, napansin ko lang na mas maganda ang density ng audio ni ITEL P55 ng konti. Sobrang konti lang po. Halos pareho lang naman sila ng loudness. Pero tingin ko lang mas maganda ang audio ng konti ni ITEL P55. Bahagya lang naman. Now, for connectivity, 4G LTE, pareho po sila and supported din nila both VoLTE and VoWiFi. Actually, supported din nila ang 5 GHz both. Nakakatawa. And of course, may speed test tayo. Ito po yung Wi-Fi speed test. Halos similar lang, hindi naman sila nagkakalayo. Parehong 300 Mbps plus. So, very good po. Average po yung kanilang Wi-Fi speed sa 5 GHz na frequency. And then sa mobile data, of course, halos hindi rin sila nagkakalayo. Although, mapapansin nyo, mas lamang ng konting-konti si Infinix pagdating sa mobile data speed test. Konti lang, pero halos pwede na natin ignore yan. Pero like I said, hindi sila nagkakalayo pagdating sa mobile speed test din. Pero yeah, lamang ng konti si Infinix na sa part na yon. Pareho din po sila may FM radio, parehong supported ng OTG, and pareho po silang Bluetooth 5.0 ang wireless connectivity nila. Ngayon, dito napansin ko nagkaiba talaga sila. Pagdating po sa GPS, mas accurate po nasa average po kasi ang accuracy ni ITEL P55. 5 meters accuracy, while Infinix 15 meters accuracy. That's super below average. Okay, ang pinaka-below na dapat natin is 10 meters accuracy. So, pagdating sa GPS, i-recommend ko si ITEL P55 para sa mga tropa nating riders at mga drivers na gumagamit ng Google Maps and Waze. Yes, ITEL P55 tayo dyan. Now, sa battery naman, papakita ko sa inyo yung PCMark score. Ito. Yan. Sa PCMark score, halos hindi rin sila nagkakalayo, pero lamang ng bahagya si Infinix dito. Pero like I said, hindi sila nagkakalayo, pareho silang above average pagdating sa battery endurance. Sa full brightness, full volume with internet, 8 hours and 4 minutes kay ITEL and 8 hours and 24 minutes kay Infinix. They are both above average. Okay? So, makunat-kunat ang battery nila. Ngayon, sa half brightness, half volume with internet, 14 hours pareho sila, but 12 minutes lang yung putal ni ITEL P55, while the Infinix has 33 minutes pa ng putal. So, mas mahaba ng bahagyang-bahagya yung battery ni Infinix. So, solid na rin kahit paano. Again, both pareho naman silang above average pagdating sa battery endurance. Not bad. Pero, lamang ng konti or mas panalo ng konti rito si Infinix. Yes, pareho din po silang may 5,000 mAh battery and pareho din po silang 18 watts lang ang charger. And yung 18 watts charger na po yan is kayang i-full charge po ang dalawang ito. By average lang po, hindi ko sinasabing actual to or exact po ito. Average po nila is around 1 hour and to 10 minutes or 15 minutes. So, naglalaro po doon. 1 hour, 10 minutes or 1 hour, 15 minutes. Both pareho sila. So, doon, tabla talaga sila. Okay? Verdict. Doon na tayo sa verdict. Para sa akin, since pareho ko na silang na-test and nakita nyo naman yung result, wala naman tayong hula-hula doon. Actual yun na, actual result po yun. So, para sa akin, naglilin ako kay ITEL P55 4G. Lalong-lalo na in terms of performance at RAM management and thermal management. Very good po kay ITEL P55 dito. The rest halos hindi na masyadong nagkakatalo sila. And if ever man na manalo sa Infinix, sobrang maliit lang po, minor lang po yung score or difference ng score. Pwede na nating deadmahin yun. Pero kung saan malaki yung difference nila, sa performance talaga. Ito nakita natin yung difference talaga nila. So, yun. So, para sa akin, both naman silang sulit. Don't get me wrong, pareho po silang sulit. Pero mas better lang talaga si ITEL P55 4G. So, hanggang doon lang. I hope naging informative ito. Kung nagustuhan nyo yung ganitong style ng comparison video, sana consider nyo mag-subscribe, like, and share. Hanggang doon lang. This is Scottman. I'll talk to you again soon.